Magnanakaw sa Cebu. Hindi basta-basta ang kayang gawin ng inggit na nasa puso ng isang tao. Itutulak ka nito upang hindi makontento sa mga bagay na meron ka. Kaya't mauudyok kang gumawa ng mga hagbang para makuha ang gusto mo. At minsan ang mga hakbang na ito ay maghahatid sa iyo sa hindi magandang pangyayari. Sa ating kwento ngayon, ating pakinggan kung ano ang idinulot ng inggit sa lolo Duping ng ating letter sender. Pakinggan kung anong klaseng lagim ang kanyang hinarap matapos masangkot sa kalokohang labis niyang pinagsisihan. Ako po si Jupiter Torres at ito ang Sityo Pangil. Good evening, Sir Jupiter. You can call me Joyce. Taga rito po sa Mandaluyong. 19 years old at isa po akong dentistry student. New listener po ninyo ako. Napadpad lang ako rito sa Sityo Pangil matapos kong unang madiskubre ang kwentong takipsilim. At unang pakinig ko pa lang sa inyo noong Disyembre, naisip ko na agad na ipadala itong kwento ni Lolo Duping. Isang kwentong paulit-ulit niyang sinasalaysay sa aming mga apo niya. Dahil hindi raw talaga niya ito malilimutan. Tungkol po ito sa isang pagkakamaling nagawa niya dahil lamang sa inggit. Isang kalokohang naghatid sa kanya sa matinding peligro. 1950s pa po ito nangyari sa isla ng Cebu. 15 anyos pa lang noon si Lolo Duping at naninirahan sa isang maliit na sitio na nasa may baybaying dagat. Kasama niya sa kanilang maliit na barong-barong ang kanyang tatay Enyong na mangingisda at ang kanyang lola Dita na nagluluto ng mga binebentang ulam. Nagluluto rin ng adobong mani ang kanyang lola. Tapos ang binatang Duping ang naglalako ng mga ito sa mga paaralan at pamilihan. Sir Jupiter, hindi itinatanggi ni Lolo na talagang napakamainggitin niya noong kabataan niya. Palibhasa ay salat sa buhay kaya marami siyang mga gustong di nakukuha. Naiinggit siya sa mga kaibigan niyang may nanay kasi namatay na ang kanyang ina nang isilang siya. Naiinggit siya sa mga batang may mamahaling laruan at damit kasi wala silang pambili. At naiinggit siya sa malaking bahay ng mayaman nilang kapitbahay kasi maliit na barong-barong lang ang kanilang tahanan. Di kalayuan kasi sa kanilang kahoy na barong-barong ay may malaking bahay na bato. May malaking gate ito at napakataas ng mga bakod. Bubong na nga lang daw ang makikita mo sa bahay kapag tiningnan mo mula sa mabuhanging kalye. Bihira lang din nilang makita ang mga nakatira roon. Dahil sa pagiging mainggitin, naging bugnutin ang binatang si Duping. Palaging nakasimango tapos madalas sumasama-sama sa mga barkada para magliwaliw. At ang mga kaibigan din niyang ito ang siyang nag-udyok sa kanya upang mapunta sa maling landas. Nariyan ang madalas na pag-iinom, pagsusugal at kahit pambabastos ng mga babae. Madalas nga rin daw siyang hindi nakakapaglako ng mani kasi inuuna ang laboy.
Hanggang sa lumala pa ng lumala ang kalokohan nilang 6 na magkakaibigan. Kailangan na nilang maghanap ng maraming pera para matustusan ang mga bisyo. Dito na naisipan ng kaibigan ni Dupeng na si Andong ang isang napakasamang plano. Magnanakaw sila para makaipon ng sapat na perang panggastos sa mga bisyo. Noong una ay tutol si Dupeng at ang isa pa nilang kaibigang si Casio. Oo, sakit sa ulo sila ng mga magulang nila, pero ayaw naman nilang maging perwisyo para sa ibang tao. Gusto lang naman kasi talaga nilang magsaya at maglibang at hindi ang gumawa ng krimen. Subalit itinuloy pa rin ng mga sang-ayon kay Andong ang balak. Nanloob sila ng isang bahay sa may palengke at nakakuha ng malaki-laki ring halaga. May nakuha pa nga po silang mga gintong singsing at hikaw na agad nilang ibinenta. Ang unang nakaw na yon ay nasundan pa ng nasundan. Bukod sa pera at alahas, nakakakuha din ng grupo ng mga mamahaling damit, sapatos at kahit pagkain gaya ng tsokolate. Ito yung tipo ng mga bagay na matagal nang pinapangarap ni Dupeng. Kaya nang lumaon, tuluyan na rin siyang naudyok na sumama sa mga pagnanakaw ng kanyang mga kaibigan. Napagkasunduan nga lang nilang magnanakaw lamang kapag kailangan nila ng pera. Bukod sa iwas huli, ayaw rin nilang abusuhin ng husto ang paggawa ng masama. Lumipas ang ilang buwan, marami-rami na po silang nananakawan nun, Sir Jupiter. Mga bahay, tindahan o kahit mga nakaparadang sasakyan. Marami-rami na nga ring naiipon si Dupeng sa kanyang alkansya at mga mamahaling bagay na nakatago sa isang kahong-kahoy sa ilalim ng kanyang papag. Ito yung mga natitira sa mga ninanakaw na hindi nagagastos sa kanilang bisyo. Isang dapit hapon, naglalakad po si Dupeng noon mula sa kanilang bahay papunta sa tambayan nilang magbabarkada. Nakasalubong niya si Andong na kakalabas lang mula sa tarangkahan ng malaking bahay. Napakalaki ng ngiti nito at tumingin ng makahulugan kay Lolo. Walang salitang sumunod si Dupeng sa kaibigan hanggang sa makarating sila sa tambayan. Isang maliit na kubo na nasa ibabaw ng medyo nakaangat na bahagi ng dalampasigan. Sa ibaba ng bangin na yun ay tubig dagat na kaagad na gadibdib ang lalim. Nakita ni Dupeng na nagiinuman na pala sa tambayang kubo ang iba pa nilang mga kaibigan. Umupo siya sa sahig at agad nilagok ang tuba na itinagay sa kanya. Si Andong naman ay uminom din. Tapos ngingisi-ngising nagsalita. Mga pre, alam ko na kung saan tayo susunod na manluloob. Alam nyo kasi, inupahan ako nung taga-riyan sa malaking bahay para manggapas ng mga damo sa bakuran. Meriosep, napakalaki pala talaga ng bahay at napakagarang tingnan. Hindi nga lang ako nakapasok sa mismong bahay pero sigurado akong marami tayong mahihita roon. Nagkatinginan sina Dupeng at ang 4 pa nilang mga kaibigan. Alam na alam nilang halos imposible ang sinasabi ni Andong. Napakataas nga po ng mga simentadong bakod ng bahay na yun. Hindi sila makakasilip muna para tignan kung may tao ba o wala. Kaya alanganin talagang umakyat. Gayunpaman hindi nawala ang pagngisi ni Andong. Sabi nito 2 lang pala ang nakatira sa malaking bahay. Isang matanda at ang dalagang apo nito. Meron silang hardinero
na pumupunta roon kada linggo. Pero may sakit yung manong kaya pinakiusapan muna si Andong noong araw na yun. Nagpatuloy sa paglalahad ng pag-aalangan ng magtutropa. Natatakot kasi talaga silang sumuong sa alanganing nakaw at baka pamahuli. Subalit mapilit talaga si Andong. Sinasabi niyang kampante siya sa gagawin nila at may plano na siya kung paano papasukin ang bahay. Kaya naman napapayag din niya sina Dupeng tsaka nakinig ang mga ito sa kanyang balak. Kinabukasan ng dapit hapon, nagkita-kita ang magbabarkada sa taniman ng niyog sa may likod ng malaking bahay. Nalaman daw kasi ni Andong na pupunta ng bayan ang maglolo at sa makalawa pa ang balik. Kaya naisip nitong saktong-saktong gawin ang binabalak nila noong gabing iyon. Doon pa lang daw hindi na magandang pakiramdam ni Dupeng. Binubulungan siya ng sariling isip na umalis na. Pero may bahagi naman ng utak na naguudyok sa kanyang tumuloy. Pero dahil nga gusto rin talaga niyang mapasok ang malaking bahay, hindi na lang siya umimik. Dala ang isang mahabang lubid, umakyat si Andong sa puno ng niyog na malapit lang sa bakod. Lumundag papasok, tsaka binigyan ng hudyat ang mga kasama na sumunod. Si Dupeng ang sumunod na umakyat. Nakita niyang may maliit na puno ng mako papala sa bakuran ng bahay at doon sila bababa para tuluyang makapasok. Maingat muna niyang inabot kay Andong ang dalang gasera bilang ilaw ng grupo. Natigilan nga lang si Dupeng nang makita ang isang kakaibang marka na nakaukit sa katawan ng puno. Natanglawan ito ng kalahating buwan. Hugis bilog ito. May krus sa gitna at meron ding iba pang disenyo. Meron nga rin nakaukit na tila mga letra sa ibang wika. Tinawag siya ni Andong at sinabihang madali nang bumaba sa bakuran. Sumunod naman si Dupeng, ngunit di niya napigil ang magpalingalinga kahit pabilis na ng pabilis ang kabog ng dibdib niya noon. Nang sindihan na nila ang gasera, napansin din niya ang kaparehong marka na nakaukit din sa bandang itaas ng sementong bakod. Meron nga rin po sa mismong dingding ng bahay na bato. Nang makababa na ang buong grupo, nauna si Andong na lumapit sa likurang pinto ng bahay. Nanayong lalo ang balahibo sa batok ni Dupeng kasi nakita na naman niya ang marka sa pinto at mga bintana. Tumuloy sa pagpasok ang magkakaibigan. Dumaan sa kusina hanggang sa makarating ng sala. Subalit napakunot lang ang noo ni Andong nang wala silang makitang pwedeng nakawin. Mga upuan, mesa at kabinet lang ang nakita nila. Pawang gawa sa matitigas na kahoy ang mga yon. Binuksan nila ang mga kabinet pero wala namang mga mamahaling laman. Puro mga garapon at boteng may kung anong mga langis at pulbos lang ang nakita nila. Meron ding mga pinatuyong dahon, mga kandila, mga rosaryo at mga burloloy na di naman maibebenta ng mahal. Pinuntahan nila ang mga kwarto, pero wala rin silang napala. Mga personal na gamit lang ng maglolo ang naruroon gaya ng mga pangkaraniwang damit at mga litrato. Meron ding mga lumang libro na di nila maintindihan ang laman at mga rebultong santo na gawa sa kahoy. Mainit na ang ulo ng magkakaibigan noon maliban kay Dupeng. Di kasi niya mapigilang mapansin ang kakaibang mga bagay sa loob ng bahay. Inalala niya ang marka sa mga puno, bakod at dingding sa labas, tapos minasdang maigi ang mga bote, garapon at libro.
Sa katunayan ay may nakita pa nga siyang iba pang mga simbolo sa loob ng bahay. Pinulot ni Lolo Dupeng ang isang itim na kandila. Napaisip kung mga mangkukulang ba ang mga nakatira sa bahay na yun. Oo, may mga rosaryo at tribulto ng mga santo, pero bakit naman kasi meron ding kakaibang mga marka? Langis, pulbo at itim na kandila. Mga bagay na hindi karaniwang ginagamit ng mga taong naniniwala sa Panginoon. Andong, mukhang ito lang ang pwede nating nakawin. Nakuha ko roon sa kwarto yata ng matanda. Napalingon si Dupeng nang magsalita ang kaibigang si Casio. Bit-bit nito ang isang maliit na kahong halatang gawa sa tanso. Doon na napangiti si Andong at agad niyang kinuha sa kasama ang kahon. Sinubukang buksan pero ayaw magbukas. Kaya naman napagpasyahan nilang sa tambayan na lang ito piliting buksan. Doon dali-dali na silang bumalik sa puno ng makopa, umakyat tsaka isa-isang tumawid ng bakod. Niligpit ang lubid at kumaripas na pabalik sa kanilang tambayan. Lupaypay ang balikat ng magkakaibigan nang dumating sa kanilang tambayang kubo. Nakaupo lang sila sa sawaling sahig kasi wala namang upuan at mesa sa loob. Tahimik ang anim. Lagaslas lang ng malalaking alon sa dagat ang maririnig. Kasalanan mo talaga to, Andong eh. Sabi naman namin wag na eh, ikaw tong mapilit eh. Biglang nagsalita si Kasyong. Kumunot naman ang noo ni Andong at pikon na sinabing akala raw kasi niya may kayamanan doon. Kahit sino naman daw kasi, iisiping maraming mamahaling bagay sa isang malaking bahay. Pagkatapos niyang sabihin yun, agad niyang kinuha ang isang bolo na nakasabit sa dingding ng kubo. Kinuha rin niya mula kay Kasyong ang tansong kahon, tsaka sinimulan itong buksan. Hindi na umaasa sina Dupeng at Kasyong na may mahalagang laman ang kahong yun. Pero ang iba nilang mga kabarkada ay hinihiling pa rin sana may makuha man lang silang maliit na alahas doon. Pinagpapawisan na si Andong sa pilit na pagbubukas sa kahon. Pero hindi pa rin talaga ito nagtatagumpay. Kaya tumulong na ang isa pa sa kanilang mga kaibigan. Ilang minuto pa tuluyan na rin nila itong nabuksan at lalong silang nadismaya nang makita ang isang bato sa loob. Kasing liit lang ng holen at kahugis ng pangkaraniwang bato sa kalsada. Bagamat napakaitim nito. Binalik ni Andong ang bato sa kahon at ibinagsak ito sa sawaling sahig. Napasigaw ang lalaki at saka inis na umalis habang ang mga kasama ay napakamot na lang sa batok. Si Dupeng naman na natiling nakatitig sa kahong nasa sahig ng kubo. Nakuha kasi ang kanyang pansin ng simbolong nakaukit sa kahon. Katulad sa markang nakita niya sa may puno, bakod at dingding ng malaking bahay. Sunod ding nagsialisan ng iba pa nilang mga kasama. Tanging sina Lolo Dupeng at Kasyong lang ang naiwan sa tambayang kubo. Tinanong naman ni Kasyong si Dupeng kung bakit kakaiba ang ikinikilos ng kaibigan. Napapansin daw pala nitong parang wala sa sarili si Dupeng doon pa lang sa malaking bahay. Sinabi naman ni Lolo na hindi maganda ang pakiramdam niya nang makaakyat sa bakod ng bahay na yun. Nangilabot siya sa mga kakaibang simbolo, pati na sa mga bagay na nasa loob ng bahay. Kahit ang hinalang mga mangkukulamang nakatira roon, ay nabanggit din niya sa kaibigan. Pagtatapat naman ni Kasyong, sang-ayon siyang kakaiba nga ang bahay na pinasok nila.
Pero wala naman daw siyang naramdamang kilabot doon. Sabi niya, baka binigyan lang ni Dupeng ng kung anong kahulugan ang pagiging kakaiba ng bahay. Matapos mag-usap, nagpaalam na rin si Kasyong sa kaibigan. Naiwan si Lolo Dupeng sa loob ng kubo. Tinititigan pa rin ang saradong kahon na may lamang bato. Kinuha niya ito at nakumpirmang totoong tanso nga iyon. Napansin din niyang sa bawat bahagi pala ng kahon ay nakaukit ang kakaibang marka. Sa ibabaw at ilalim, tapos sa kaliwa, kanan, harap at likod. Hanggang sa bigla na lang napalingon si Lolo nang maramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib at nanayo ang balahibo sa buong katawan. Tuloy-tuloy lang ang ihip ng simoy mula sa dagat. Bagamat parang may humahalong hangin, nakakaiba ang lamig. Tumingin sa labas ng bukas na pinto, wala namang kahit sino roon. Pero ramdam na ramdam talaga niyang may nakatitig sa kanya doon banda. Binulsa ni Lolo Dupeng ang kahong may lamang bato. Lumabas at nagpalinga-linga. Napatanong siya kung sino ang naririyan. Pero wala namang sumasagot. Ihip lang ng hangin at lagaslas ng mataas na alon ang naghahari sa paligid. Lumakad pa siya ng konti hanggang sa may nakita siyang payat na anino na nasa likod ng isang puno. Napatabon din siya sa ilong dahil may humalong napakalansang amoy sa hangin. Hindi niya makilala kung sino ito kasi madilim ang kinaroroonan ng tao. Ang sigurado lang niya, magulo ang medyo mahabang buhok nito. Napakapayat at medyo matangkad. Hindi man makita ni Dupeng ang mukha, alam niyang nakatitig ito sa kanya. Napakasama rin talaga ng pakiramdam niya sa taong yun kahit di pa niya alam kung bakit. Nang mapansin niyang humahakbang ang tao papalapit sa kanya, lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bumulong ang sarili niyang utak na kailangan na niyang lumayo. Habang humahakbang papunta sa kanya ang kung sino, paatras naman siya ng paatras. Nang makita niyang tumakbo na ito papunta sa kanya, mabilis ang tumalikod para sana bumalik sa kubo. Ngunit nagtaka na lang si Dupeng nang dinala siya ng mga paa sa gilid ng bangin. Hindi naman ganoon kataas ang banging iyon, Sir Jupiter. Siguro nasa 5 metro mahigit lang. Pero dahil nga mataas ang dagat noong sandaling yun, ay sigurado siyang lagpas tao ang lalim ng tubig. Oo, marunong naman siyang lumangoy. Pero nag-aalangan siya dahil sa lakas at laki ng mga alon. Subalit nang nilingon niya ang tao, nakita niyang ilang metro na lang ang layo nito sa kanya at sa tulong ng kalahating buwan. Naaninag na rin niya ang mga mata nitong nanlilisik ang titig. Napakatindi na ng malansang amoy at nararamdaman niyang kilabot. Doon itinulak na ni Lolo Dupeng ang sarili na tumalon papunta sa dagat. Pilit nilabanan ang bugso ng alon, makalayo lang sa humahabol sa kanya. Lumangoy ng lumangoy kahit nanginginig sa lamig at hilakbot, umaahon ng saglit para makahinga. Noong nakalayo na siya ng konti, nilingon niya ang bangin at nakita ang payat na taong nakatayo lang sa ibabaw. Hindi pa rin malinaw sa kanya ang itsura nito kasi nga wala talagang ibang liwanag maliban sa buwan. Lumangoy pa ng lumangoy si Lolo Dupeng. Nang may makita siyang nakataling bangkang pangisda, sumampa siya rito para makapagpahinga. Umupo siya roon para habulin ang kinakapos na hininga. Luminga-linga sa dalampasigang medyo malayo na sa bangin. Walang makitang kahit sino roon.
Hindi na rin niya maramdaman ang kakaibang kilabot na dumapo sa kanyang pagkatao kani-kanina lang. Nang maalala ang panghihilakbot, nagtaka si Dupeng kung bakit siya nakaramdam ng ganun. Kung tutuusin kasi pangkaraniwan lang naman ang hugis ng anino ng taong yun. Hindi niya sigurado kung bakit niya naramdamang may masamang balak yun bago pa siya hinabol. Nagpahinga pa sa bangka si Lolo ng mga kalahating oras bago siya tumapak sa dalampasigan. Dumiretso sa kanilang bahay. Naligo sa poso. Nagpatayo gamit ang tuwalyang nasa sampayan tapos pumasok na sa loob. Dala niya ang tansong kahon na nasa bulsa lamang niya nang lumusong sa dagat. Iniisip nga niya noon kung ano ang meron sa batong yon at ayaw pa niyang itapon na lang. Tutal wala namang halaga sa kanya yon. Pagkapasok niya sa pinto ng kanilang kusina, naabutan niya ang kanyang tatay Enyong na kumakain. Sabi nito, magbihis na si Dupeng at nang makapaghapunan na. Kailangan pa raw nilang magbalat ng bawang at mani na lulutuin ng kanyang lola Dita kinabukasan. At mayroon din daw silang mahalagang pag-uusapang mag-ama. Pumasok si Dupeng sa kanyang kwarto. Hinila ang malaking kahong kahoy na nasa ilalim ng papag. Binuksan ang kandado nito at saka nilagay ang maliit na tansong kahon na may lamang bato. Nasa loob din ng kahoy na kahon ang iba pang mga personal na gamit at mga bagay na ninakaw ng kanyang mga kabarkada. Pagkatapos, nagbihis na si Lolo Dupeng tsaka nagpunta ng kusina para maghapunan. Nadatnan niya roon ang kanyang tatay na naghahanda ng mga gulay para sa mga lulutuin at ibebentang ulam kinabukasan. Nakita rin niya ang isang mangkok na may sinabawang munggo na sinahugan ng tuyo. Anak, matagal naming pinag-usapan ng lola Dita mo ito, pero sa susunod na buwan lilipat na tayo ng Bohol. Natigilan si Dupeng sa pagkain na magsalita ang kanyang tatay Enyong. Paliwanag pa ng lalaki, gusto na raw kasi ni Lola Dita na umuwi sa pinanggalingan nitong probinsya. Lalo't humihina na ang kanyang katawan. Hindi sumagot si Lolo Dupeng. Nagpatuloy lang ito sa pagkain, subalit sa loob-loob niya, ayaw niya sa pasyang yun dahil mapapalayo siya sa nakasanayan niyang lugar at sa mga malalapit na kaibigan. Nang matapos kumain, niligpit at hinugasan na ni Dupeng ang pinagkainan, tapos kinuha ang babalatang mga mani at bawang. Magulo ang utak dahil sa dalawang bagay na iniisip. Una ay ang tungkol sa humabol sa kanya, at ikalawa ay ang sinabi ng kanyang tatay. Bumiyak ng balat ng mani tsaka nilagay ang laman sa mangkok. Inulit-ulit ang mga hakbang kahit lumilipad ang kanyang isip sa pagmumuni-muni. Kumuha ulit ng mani, biniyak ang balat at nilagay ang laman sa mangkok. Kukuha na naman sana ng isa pa. Ngunit napalingon sa kanyang tatay ng taranta itong magsalita. Anak, unahin mo yung mga bawang tapos palitan mo yung mga nakasabit sa mga pinto at mga bintana. Bilis! Napatanong si Dupeng sa kanyang tatay kung anong problema nito. Papalitan naman kasi talaga yung nakalagay na mga bawang sa mga bintana at pinto. Iwas sermon lang sa mapamahiin niyang Lola Dita. Mahigpit kasing bilin nito palaging maglagay ng sariwang bawang araw-araw sa mga bintana at pinto. Proteksyon daw yon laban sa mga aswang. Hindi sumagot ang kanyang tatay Enyong, bagkus ito na mismo ang kumuha ng isang buong bawang, dali-daling binalatan sa kanilagay sa mga bintana at pinto.
Tatanungin sana ito ulit ni Dupeng nang bumalik sa kusina, subalit natigilan ng binata nang maramdaman na namang gumapang ang parehong kilabot sa kanyang kalamnan. Nagkatinginan sila ng ama. Parehong di makapagsalita. Pero ramdam na ramdam ni Dupeng na may nakatitig sa kanya sa labas ng bintana ng kusina. Nilingon niya ang bintanang tinutukuran pa ng kawayang patpat. Pero wala naman siyang nakitang kahit sino roon. Subalit naroroon ang pamilyar na malamig na hangin at malansang amoy. Kaya naman mabilis na lang niya itong sinara, saka itinaling maigi ang lubid nito. Sabi ng kanyang tatay Enyong bilisan na raw ang pagbabalat ng mani at bawang para sabay na silang matulog. Mahirap na raw kasi kung iiwan niya ang anak kahit may nararamdamang kung ano sa paligid. Nagtanong naman si Lolo Dupeng kung ano raw ba yung nararamdaman nilang nakakakilabot. Kahit kasi sarado na ang mga bintana, pinagpapawisan pa rin siya ng malamig. Umiling-iling ang kanyang tatay Enyong. Hindi raw ito sigurado kung ano ang nilalang na yun. At di rin niya alam ang pakay nito. Basta naramdaman na lang kasi niyang nananayo ang kanyang balahibo at naamoy ang kakaibang lansa. Kaya naisip niyang marahil yun na ang sinasabing aswang ng mga nakatatanda. Nagpatuloy si Dupeng sa ginagawa kahit di pa rin maawat ang pangingilabot. Nang matapos, pumasok na siya sa kanyang kwarto at ang kanyang tatay naman ay sa maliit na sala kung saan ito natutulog. Yun nga lang di nakatulog ng maayos si Dupeng. Ramdam kasi niyang lumalapit sa kanilang barong-barong ang pinagmumulan ng kakaibang presensya. Lumalakas nga rin ang malansang amoy na animoy bulok na karne. Sa pagkakataong iyon, nagmimistulang kumot na ang masamang pakiramdam na lumulukob sa buo niyang katawan. Kinabukasan napabalikwas ng bangon si Lolo Dupeng nang maramdaman ang init ng umaga. Binuksan niya ang bintana at nakitang mataas na pala ang araw. Sumasabog na ang amoy ng mga nilutong ulam na ibebenta ng kanyang lola Dita. Pati na ang amoy ng ginigisang mga bawang para sa adobong mani. Napahawak siya sa sentido ng maramdamang napakasakit ng kanyang ulo. Pinakiramdaman pa ni Dupeng ang sarili. Napansing nahihilo pala siya ng bahagya at sinisinat din. Naisip niyang baka epekto lang ng biglaang lusong niya sa nagngangalit na dagat ng nagdaang gabi. Humiga siya ulit. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay napabalikwas na naman siya ng bangon nang marinig ang kanyang lola Dita. Umuubo ito ng tuloy-tuloy. Narinig nga niyang huminturi ng pagkalansing ng sandok sa kawali ng kanyang lola. Nang naririnig na niyang nahihirapan na talaga sa paghinga ang kanyang lola Dita, dali-dali siyang lumabas ng likod bahay. Naroroon kasi sa labas ang kanilang mismong lutuan. Sakto ring dumating ang kanyang tatay Enyong na aalis na pala sana para mangisda. Gulat na gulat ang mag-ama nang biglang bumulagta sa harap ng lutuan ng matanda. Di na sila nagsayang ng oras, agad silang naghanda para isugod sa ospital si Lola Dita kahit pareho pala silang masama ang pakiramdam. Sinisinat, masakit ang ulo at nahihilo-hilo rin daw kasi ang kanyang tatay Enyong. Pinatay ni Lolo Dupeng ang lutuan sa kumuha ng babauning pera. Ang kanyang tatay naman ay tumawag ng masasakyang kalesa. Di pa kasi uso ang kotse at pedicab sa kanilang lugar noong panahong yun. At mula sa biyahe hanggang sa ospital, di malaman na mag-ama kung ano ang nangyari kay Lola Dita. Oo, medyo nanghihina na ito dahil sa katandaan, pero wala naman itong sakit sa puso o baga. Kumbaga normal naman ang kanyang kalusugan. Batay sa edad
na 80 anyos. Nakatulog naman si Lola Dita nang mapainom ng gamot ng mga doktor. Hindi pa nga lang siya pwedeng umuwi kasi kailangan pang suriin ng husto ang kanyang kalagayan. Di raw kasi agad matukoy ng mga doktor ang mismong sakit ng matanda. Nanatili si Dupeng sa ospital ng buong araw para bantayan ang kanyang lola, Sir Jupiter. Ang tatay kasi niya ay umalis para bumili ng mga gamot at manghiram ng pera. Pasado 5:00 na ng hapon nang makabalik ang kanyang tatay Enyong at agad siyang inutusan nito na umuwi muna. Kumuha raw ng mga damit ng kanyang lola Dita tapos magluto na rin ng pagkaing pwedeng dalhin sa ospital. Aminado mang pasaway at maraming bisyo, mahal naman ni Dupeng ang kanyang tatay at lola. Siyempre ayaw niyang mapasama ang kanyang lola Dita, kaya pinilit muna niyang kalimutan ang bisyo noong mga oras na iyon. Mag-aalas 7 na ng gabi nang lakarin ni Lolo Dupeng ang madilim na kalye papunta sa kanilang bahay. Napadaan sa may tambayang kubo ng kanyang mga kaibigan. Niyaya siya ni Andong na uminom muna para mapayapa ang isip pero himalang nagawa niya itong tanggihan. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Bagamat sumunod din sa kanya ang kaibigang si Kasyong. Uy, alam mo ba paring Dupeng? Nakauwi na kanina yung maglolo dun sa malaking bahay. Tapos ayun, pumunta yung dalagang apo sa barangay hall. Nagsumbong na nilooban daw ang kanilang bahay at nawawala ang isang maliit na tansong baul. Napalingon si Dupeng sa kaibigan ng magsalita ito. Kinabahan nang ipaalala ni Kasyong na nasa kanya nga ang tansong kahon at ang laman nitong bato. Napakamot siya sa sentido at napabuga pa ng hininga. Tapos sinabi sa kaibigang ayaw niya munang isipin yun dahil nga nasa ospital ang kanyang lola Dita. Ilang minuto pa ng paglalakad, may napansin si Dupeng na isang lalaking nakatayo sa ilalim ng punong santol. Siguro ay nasa mga 40 anyos na ito batay sa mukha. Ngunit napakapayat nito at matangkad. Tinitigan ni Dupeng ang lalaking natatanglawan ng buwan. Napansing kahawig ng mga mata nito ang mga mata ng humabol sa kanya kagabi. Binilisan ni Dupeng ang lakad. Nagtatakang sumunod sa kanya si Kasyong. Nagtatanong kung anong problema ni Lolo pero hindi sumagot si Dupeng. Nagtuloy-tuloy lang ito papasok ng kanilang bahay. Hinihingal niyang sinarado ang lahat ng mga bintana at pinto nang makapasok na sila ni Kasyong. Kita nga lang niyang tumayo ng ilang metro sa likod ng kanilang bahay ang kakaibang lalaki nang isara niya ang bintana ng kusina. Tinanong pa siya ulit ni Kasyong. Hindi pa rin siya sumagot, bagkus ay sinabihan na lang niya ang kaibigang tulungan siyang magsaing. Saka nagsindi ng lampara. Subalit sinabi ni Kasyong, paano ako magsasaing? Isinarado mo ang mga pinto. Ano ba kasing problema, pare? Sabihin mo na lang kasi. Binaling ni Dupeng ang tingin sa mga ulam na nasa mesa. Ito yung mga nailuto na ng kanyang lola Dita, ngunit hindi na ibenta nang isugod ang matanda sa ospital. Naghanap siya ng mga pwede pang kainin tsaka inayos ang mga ito para dalhin. Naisip niyang bibili na lang siguro siya ng kanin sa mga bukas pang kainan na madadaanan. Nagpatuloy lang sa pag-aayos ng mga dadalhin si Lolo Dupeng habang ang kaibigan ay walang puknat sa pagtatanong. Natigil lang ang dalawa nang biglang may kumatok sa likurang pinto ng bahay. Pupuntahan na sana ito ni Kasyong pero biglang hinila ni Dupeng ang kanyang braso. Napikon na si Kasyong kaya mariin na niyang tinanong si Dupeng kung ano ba talaga ang nangyayari.
Kinuwento ni Lolo Duping ang tungkol sa paghabol sa kanya ng nilalang na yon ng nagdaang gabi. Sinalaysay din niya ang kakaibang pakiramdam nila ng kanyang tatay Enyong at dinagdag na hindi nila alam kung ano ba ang pakay ng hinihinala nilang aswang. Ayaw sanang maniwala ni Kasyong sa mga sinasabi ni Duping, pero nang mapansin niya ang mabigat na hangin at malansang amoy, di na rin niya mapasinungalingan ang kaibigan. Muling kumatok ang kung sino sa labas, ngunit di sumasagot kapag tinatanong ng dalawa. Kaya naman kinuha na ni Duping ang kanilang itak. Binigyan din niya ng kutsilyo ang kaibigang si Kasyong. Pagkatapos kumuha sila ng mga bawang tsaka hinanda ang mga sarili. Tumigil ang pagkatok ng tao sa labas, ngunit hindi nawala ang mabigat na pakiramdam ng dalawa. Ilang sandali pa nakarinig na lang sila ng mga kaluskos pataas sa dingding. Diretso sa bubungan. Kinabahan si Lolo Duping kasi gawa lang sa nipa ang kanilang bubong. Madaling mabubutas ng kung anumang nilalang kung sakali. Dinig nila ang mabibigat na mga yabag sa ibabaw ng nipang bubong. Lumapit ang dalawa sa pinto para madali silang makalabas kung kailangan. Bagamat nag-aalangang buksan ito kasi baka may nag-aabang pala sa bakuran. Tumindi ang pagkabog ng kanilang mga dibdib nang magsimula na ang tao sa bubong na halukay ng nipa. Tinanggal ni Duping ang pangkandadong pako sa pinto at kasabay noon ay lumusot sa bubong ang kamay ng halimaw. Sir Jupiter, naliwanagan ng lampara ang napakapayat na brasong yun. Kitang-kita raw ni na Lolo Duping at Kasyong na hindi kamay ng pangkaraniwang tao yun. Mahahaba at matatalim kasi ang mga kuko, halata ring pinipilit nitong abutin ng dalawa sa loob ng kubo. Nang pinilit pa ng halimaw na abutin ng dalawa, doon na sila tuluyang lumabas ng pinto at agad kumaripas ng takbo. Di na nila nilingon ang kubo, ngunit dinig nilang humiyaw ito ng napakalakas. Tuloy-tuloy lang sila sa pagtakbo ng mabilis, tipo ng bilis na hindi nila naisip na magagawa sa kanilang tanang buhay. Pakay nila noong dumiretso sa barangay hall para humingi ng saklolo. Walang balak tumigil kahit tagaktak na ang pawis at tinahabol na ang paghinga. Gayunpaman, natigilan pa rin sila nang humarang sa gitna ng kanilang daan ng isang babae. Nakasuot ng dilaw na palda at asul na blusa, tapos may bitbit na bayong. Lalagpasan lang sana nila ito, ngunit agad nitong hinawakan ng mahigpit ang braso ni Lolo. Nilingon siya ni Duping. Sasabihan sana ni Duping na huwag silang harangin dahil kailangan nilang makarating agad sa barangay hall. Pero naunahan siya ng babae. Sabi nito, "Kayo ang nanloob sa bahay namin, ano? Nasaan ang tansong baul? Sumagot ka!" Nilingon na rin ni Kasyong ang dalaga at naalalang ito nga ang apo ng matanda sa malaking bahay. Sinabihan ito ni Kasyong na hindi ito ang tamang panahon para usisahin sila dahil kailangan nilang makahingi ng tulong agad-agad. Pero hindi natinag ang babae. Ayaw pa ring bitiwan ang braso ni Lolo Duping hanggang sa nagmakaawa na rin si Lolo at sinabing may aswang nga sa kanilang bahay. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Agad niyang tinanong ng madiin si Duping kung saan ang bahay nito. Sinabi rin ng dalaga kasalanan daw ni na Lolo kung makukuha ng aswang ang bato. Napakatagal daw nitong tinago at iningatan ng lolo niyang albularyo tapos makukuha lang ng ganon? Halos malaglag ang mga panganin na Duping at Kasyong sa mga sinabi ng babae. Tinanong nila ito kung totoo ba ang sinasabi nito o baka nababaliw lang. Subalit di nito sinagot ang mga tanong. Bagkus hinila niya si Lolo Duping, pinagdiinan niyang pananagutan nila Lolo kung mawawala ang bato. Wasak na nipang bubong ang naabutan ng tatlo nang makarating sila sa bakuran ni na Lolo Duping. Subalit nakatungtong lang sa ibabaw ng isang poste ang lalaking nakita ng dalawa sa daan kanina.
Napalingon ito sa kanila at agad nagngalit ang mga pangil nang makita ang dalaga. Walang ano-ano'y mabilis itong lumundag at sinugod ang babae, kaya mabilis na napatakbo sina Lolo Duping. Natatakot na baka sila ang masaktan. Subalit namangha ang magkaibigan nang biglang kumuha ng buntot pagi ang dalaga mula sa dala niyang bayong. Nang makalapit na sa kanya ang aswang, agad niya itong nilatigo ng ilang ulit. Kaya naman napaaray ang demonyo, umusok ang balat at napaatras. Nagtatakang nanonood sina Dupeng at Kasyong. Hindi naman kasi malademonyo ang itsura ng taong yun. Sadyang napakakakaba at napakatatalas lang talaga ng mga kuko at pangil. Nang makita nilang mapagulong ito sa lupa, nagulat na lang sila nang singhalan sila ng dalaga. Kunin daw nilang tansong baul at ibigay sa kanya kung gusto nilang lubayan agad sila ng halimaw. Kumilos naman agad sina Dupeng. Pumasok si Lolo sa pinto ng kusina habang nakabantay si Kasyong sa labas. Nagtuloy-tuloy sa kanyang kwarto si Dupeng, kahit nanginginig na ang kanyang mga binti at braso sa kilabot. Hinila mula sa ilalim ng papag ang kanyang kahong kahoy. Napalingon sa bintana nang humayaw roon ang sinasabing aswang. Nakita niyang umuusok ang palad nito bago ito umatras. Inala niya kaya siguro na natili lang ito sa ibabaw ng isang poste sa may bubong kasi maraming bawang ang buong bahay. Binuksan ni Lolo Dupeng ang kanyang kahon. Kinuha ang maliit na tansong baul. Agad siyang tumayo at lumabas. Nadatnan niyang nilalatigo ng babae ang halimaw. Sabi ng dalaga, "Hindi ako pwedeng malingat. Kailangan kong pigilan ang damuhong ito. Kayo na lang ang magdala niyang baul sa bahay. Kahit ihagis niyo lang sa loob ng bakod, pwede na yun. Malakas ang dasal ni Lolo sa buong bahay. Tao lang ang makakapasok doon at hindi ang isang tulad nito. Bilisan niyo na!" Nag-aalalaman para sa babae, dali-dali nang tumakbo sina Dupeng at Kasyong papunta sa malaking bahay. Ang problema, medyo malayo pa ito kaya maya't maya silang lumilingon at baka masundan sila ng halimaw. Takbo lang sila ng takbo kahit napakadilim ng paligid. Pinipilit nila ang mga katawang halos maubos na ang lakas dahil sa matinding kilabot at pagod. Hindi rin tumitigil ang mga isip sa pagtatanong kung ano ba talaga ang batong laman ng baul. Ilang minuto pa, nangyari na nga ang kanilang kinatatakutan. May narinig silang mabilis na tumatakbo sa kanilang likuran. Naramdaman nila ulit ang mabigat na presensya at naamoy ang matinding lansa. Nang lingunin ito ni Lolo Dupeng, nakita niyang sinasabing aswang na papalapit na sa kanila. Lumingon din si Kasyong na agad naghagis ng bawang sa lalaki. Tinamaan ang humahabol sa mukha kaya napahiyaw ito ng malakas at napaupo sa gilid ng daan. Gayunpaman tumayo rin ito makalipas ang ilang sandali. Namumula na ng husto ang mga mata dahil sa galit. Lalong binilisan nila Lolo ang takbo hanggang sa maalala niya ang unang pagkakataong hinabol siya ng sinasabing aswang. Sinabihan ni Dupeng ang kaibigan na pumunta sila sa dagat. Agad namang nakuha ni Kasyong ang pinapahiwatig ni Lolo nang maalala ang ikinwento nito kanina. Tinatahak nila ang daan papunta sa dagat at nakarating nga malapit sa kanilang tambayang kubo. Tahimik na roon, wala ang kanilang mga kabarkada. Pinilit nilang makarating sa gilid ng mababang bangin. Tanaw na nila ang naglalakihang mga alon. Ang kaso nakahabol na sa kanila ang aswang at agad nitong nilundagan si Dupeng. Nagpagulong-gulong sila sa buhanginan. Pinipilit ng kakaibang lalaki na makuha ang maliit na kahon. Ginagawa naman ni Lolo na hindi yun maabot ng lalaki kahit napakasakit na ng ilong niya dahil sa napakalansang amoy ng nilalang. Nakumbabawan ng sinasabing aswang si Lolo.
Sasakalin na sana siya nito, ngunit napahayaw ang lalaki nang saksakin siya sa tagiliran ni Kasyong. Doon na nakabuelo ang binatang Duping at naihagis ang baul sa dagat. Garalgal na napahiyaw ang lalaki. Mabilis siyang tumayo at lumundag para abutin ang maliit na kahong papunta na sa dagat. Kaya naman hindi na napigil ng halimaw ang pagbulusok ng sariling katawan diretso sa nagngangalit na tubig. Kita ni Duping at Kaso na nagkakakawag ang lalaki sa dagat. Humahalo ang itim na dugo ng sugat nito sa tubig at umuusok din ng balat. Ilang minuto pa dumating na rin ang babaeng puno ng sugat. Pinanood lang nila ang lalaking nagsusumigaw hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay at tangayin ng alon. Agad nakiusap ang babae na kunin ni Kasyong at Duping ang baul at ang bato sa dagat. Bagay na nagawa naman nila ng maayos. Humingi rin ng tawad ng dalaga kung naging marahas at pabigla-bigla siya sa dalawa. Napayuko naman si Duping, tsaka humingi rin ng patawad. Hindi naman kasi mangyayari ang lahat kung hindi nila pinasok ang malaking bahay. Hindi mangyayari yun kung hindi nila kinuha ang tansong kahon. Tanong naman ni Kasyo sa babae kung ano ba talaga ang batong yun. Sagot nito, bertud daw iyon ng mga aswang. Ginagamit ng mga halimaw para magparami. Nakuha raw iyon ng kanyang lolo matagal na panahon na ang nagdaan at prinotektahan gamit ang katakot-takot na mga orasyon. Yun daw ang mga markang napansin ni Lolo sa buong bahay. Matapos ang pangyayaring yun, unti-unti nang dumistansya sina Duping at Kasyong sa grupo ni Andong. Nakakatakot na kasi at baka may manakaw na naman silang isinumpang bagay. Ang kanyang lola Dita naman, ang mismong albularyo na nagbabantay sa bato ang gumamot. Sabi nito, ang bato rin kasi mismo ang nagdala ng karamdaman sa kanilang barong-barong. Payo rin ng matanda na lumipat na sila ng lugar upang hindi sila tuntunin ng mga kasama ng aswang. Yun po ang dahilan kung bakit umalis ng Cebu sina Lolo Duping at nagpunta ng Bohol. Makalipas ang ilang dekada, nakipagsapalaran din si Lolo dito sa Kamaynilaan at napadpad nga sa Muntinlupa kung nasaan ako lumaki. Totoo man o hindi ang kwentong ito ni Lolo Duping, kayo na lang po ang humusga. Iwan ninyo na lang sa comments ang inyong mga kuro-kuro. Basta kaming mga apo niya, lumaki sa pangaral niyang huwag hayaang pagharian ng inggit ang aming mga puso. Makontento at maging mapagpasalamat sa kung ano ang meron. Hanggang dito na lang po. Thank you and more power. Sitio Pangil.